O hindi ba binibilog mo yung ulo ng tao? Kaya nung kami ni Nelson Kong, sabi namin kung, di ba, ang ating binabanggit nga, Nelson, na para nananawagan para sa pagkakaisa ng ating bayan para magkasundo-sundo, ano, magrarally. Abay, nung ibang grupo ko parang minasama pa eh. Ba't pa niya kayo magrarally? Tumigil na lang kayo, dinala kayo sa loob ng bayan. Masama pang sabihin namin sa taong bayan na, uy, masyado nyo na kaming ginigipit, mamamayang Pilipino rin kami. Di ba? Anong... Sino nagsabi na sa bahay na lang tayo? Merong ibang mga, alam nyo naman, mga vloggers kong na panig doon sa kabilang panig, na para bagang ayaw nilang makita na may mga taong tumitindig para po magkasundo ang ating bayan, hindi nila maipasok sa puso nila yung ganung bagay. Sa bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi, huwag na kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Oh, takot na takot yung mga yan. Ganun ba yung takot na takot? Ganun lang yun eh. Isipin mo, kanina pa natin binabanggit ito, Jeff. Oo. Babalik at babalik ako doon. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamamagitan ng opinyon. Oo. Ako, basta nabibilog ang ulo. Oo. Lalong-lalong nakikinig sa mga Oo. walang kakwenta-kwentang pananalita lang. May uso daw ngayon salita ko, nambubudol. O yun! Wag daw naman sana. Wag daw naman tayo daw nabubudol kasi parang loloko, di ba? Oh, sabi Hindi, na, yun nga yung katapat eh. yun na nga po. Baka itong magagandang pananalitang ito Oo. gagawing pambubudol na naman ito. Wag sana naman. Wag Kasi sana. naman, hindi ba? Oo. Mag-iingat ka kanya sa mga matatamis na dila. Meron sabihin Ayan, ganun opo, eh. oo. Meron din yan. Oo, yan po yung sinasabi namin. Oho. Public accountability. Dapat ipaliwanag sa bayan kung saan napunta yung pondo. Oo, nakita mo na. Yun nga Yan pa lang, nanggigigil ka na eh. Ayun nga po. Oo, pero ito yung nakakapanggigil. Ano pa, ano pa? Ito hindi nyo na alam. Oh. Si dating senador Opo. at DOJ Secretary Laila De Lima, nung hindi pa siya senador, naging Justice Secretary siya. Ay naman, no? Hanggang Oo. 2015, di ba? Oo. Pero nung i-audit ng COA, 2015, Okay. annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Paano mo pinidilima yan? 2015, 2015. annual audit. Oho. Annual audit report. Kowa na yan, Kong. COA. Madali. Pumunta kayo sa COA. Pwede namin sa bagay. makita po yung 2015 ano po ng Department of Justice. Oh, 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Oho. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kino-cover. Pero ito wala eh. Una wala resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Opo. Cash advance. Oh. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. Ayun. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. O ano sasabihin mo dyan? Selective eh. Oho. Meron na nangangalap na pirma na naman. Ayun na po. Sana naman chismis lang yun. Yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala pa. Kung yun nangangalap ay totoo, talagang Meron na. wala itong deklarasyon ito, papel lang ito. So, mapipilitan kayo mag-rally niyan, Kong. Mapipilitan akong mag-rally nito. Ay, saan ba kayo magrarally? Kong, Kasi- kung kami po. Reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction. Dito, pag-uusapan po natin kung saan napupunta yung mga confidential fund. At dito, si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay sumimple tinirada niya si Madam Saba. Hindi po niya tinirada, hindi po niya ang ibig ko sabihin doon, talagang pinaringgan niya. Si Madam Saba. Alright? So, wag na po natin patagalin. Ito na po, umpisa na po natin dito Dumingag Sambosur. Indignation Rally kontra CPP, NPA, NDF. Yan. Okay? Pinalabas po nila to. Hindi mangyayari ang rally na to kung walang pondo. Ngayon, saan manggagaling ang pondo? Yung po ang malaking katanungan. Saan manggagaling ang pondo ng rally na ganito na napakalaki na laban sa CPP, NPA, NDF? Di po ba sa mga kanayunan, mga baryo,
mga liblib na lugar. Natatakot po sila sa mga CPP, NPA. Hindi po sila makapagpahayag ng hayagang ganyan. Siyempre may mga baril yun. Pero dito mapapanood po natin. Ayan, oh. Ayan, naglalakad po sila. Ano po sinabi nila dyan? And New People's Arm and 55 years, NPA salot, protektahan ng kabataan laban sa NPA, ICC, IPS support to NPA, Peace Rally Parade, yes to kapayapaan, women's support to NPA, yes to kapayapaan, tama na, sobra na, tapusin na ang NPA, no to New People's Army, yan. Mantakin po ninyo, yung buong kanayunan, umaayaw na. Ngayon, sige nga, Castro, Brosas, Manuelita, sinasabi nyo, ang boses ninyo ay boses ng taong bayan? Ha? Ba't hindi nyo panoorin yan? Panoorin nyo yan. Ayaw na kayo ng mga tao. Hayagan na silang sumasalungat. Saan ang gagaling ang pera ng kilusang ganyan? Di sa confidential fund. Wala nga naman lalabas ang mga yan na walang pondo. Diba? Ilaking takot na lang ng mga yan. Ibig sabihin, may pondo yan na poprotekta sa mga civilian na yan. Paano? Paano yun? Siyempre, alangan naman maggaganyan-ganyan ng mga yan kung wala ring mga bakal yan. Malay mo, nagdagdag sila ng dyan, contingent, Nagdagdag sila ng mga batalyon dyan, Kaya may lakas ng loob na lumaban sa mga NPA. Nagdagdag sila ng mga kapgo, di ba? Diba? Kayo mga NPA, tingnan nyo to, ayaw na kayo ng taong bayan. Kaya pala wala ng mga NPA, And New People's Army, kabataan, dumingag. Diba? Quadcom. Gusto nyong kalkalin ng mga to, saan nila galing ang pondo nila? Diba? Dumako na po tayo dito sa ating re-reactionan. Dito po kasi pinaringgan po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta itong si Madam Saba. Kilala niyo po si Madam Saba? Comment nyo sa comment section sino si Madam Saba. Right? Yung binanggit yun ng gulo. Ewan ko ba? Ay, naku. Ano ba pag-usapan? yung punto mo? Hindi, idadagdag ko kasi COA ito. 5:30 na pala eh. COA ito, Kong ha? Ano sabi? Idadagdag ko lang kasi ito yung isa rin sa malaking issue ngayon Naglabas po ng audit report ang COA sa PhilHealth naman. Ito yung sa 89.9 billion unutilized funds. Ang sabi ho ng audit team, hindi nyo dapat binalik yung pondo sa National Treasury. Dapat yan, pinagamit nyo dun sa mga benepisyaryo. At least, pinababa nyo yung contribution o kaya dinagdagan nyo yung benepisyo. So, ito ang tama na pag-audit. Dapat dadaan sa COA, tapos sila ang magsasabi kung ano yung mga dapat na ginawa o hindi ginawa. So, dapat nga, ganoon ang ginawa ng COA, di ba? Oo, dito. So, bakit dyan sa PhilHealth? sa PhilHealth meron At alam ko doon sa tanggapan din ng pangalawang Pangulo, meron silang, may mga notices din sa kanila na nasagot naman ng tanggapan ng Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung top. Meron din lumabas sa mga pahayagan tsaka sa mga news. Nire-research ko lamang, baka magkamali tayo ng impormasyon. Kasi lagi pinalulutang Jen at Kong. Kaya natin ito ginagawa, public accountability. Dapat ipaliwanag sa bayan kung saan napunta yung pondo. Nakita mo na. Yan pa lang, nanggigigil ka na Ayun nga po. Pero ito yung nakakapanggigil. Ano pa? Ito hindi nyo na alam. Si dating senador at DOJ Secretary Laila De Lima, nung hindi pa siya senador, naging Justice Secretary siya. Hanggang 2015, di ba? Pero nung i-audit ng COA, Teka lang, handa na po kayo.
Pero nung may audit ng COA, Oy, Laila de Lima, makinig ka ha. Hindi puro mga sabang inatupag mo. Pero nung in-audit ng COA, Oy, Laila de Lima, makinig ka. Pero nung in-audit ng COA, o ito, 2015, Okay. annual audit. COA. Oh. 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Paano mo pinidilima yan? 2015, 2015. annual audit. Oho. Annual audit report. COA na yan, Kong. COA. Oho. Madali, pupunta kayo sa COA. Pwede namin sa bagay. makita po yung 2015 ano po ng Department of Justice. Oho. Oh, 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Oho. Samantalang yung iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kino-cover. Pero ito wala eh. Una wala resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Opo. Cash advance. Oh. Kaya nga pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. Ayun. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. Or ito po yung expose ni SAS. Si SAS, kilala natin yan. Kilala natin yung mga DDS si SAS. So, binerify. Sinigundahan. Sinugundahan po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta yung mga expose ni SAS. Okay, ulitin po natin para mas maliwanag ha. Ayun eh. Naglabas po ng audit report ang COA. Sa PhilHealth naman, ito yung sa 89.9 billion unutilized funds. Ang sabi ho ng audit team, hindi nyo dapat binalik yung pondo sa National Treasury. Oo. Dapat yan, pinagamit nyo dun sa mga benepisyaryo. At least, pinababa nyo yung kontribusyon o kaya dinagdagan nyo yung benepisyo. So, ito ang tama na pag-audit. Dapat dadaan sa COA, tapos sila ang magsasabi kung ano yung mga dapat na ginawa o hindi ginawa. Oh. So dapat nga ganun ang ginawa ng COA, di ba? Oo, ito, dito. So, Bakit dyan sa PhilHealth? Sa PhilHealth meron Oo. At alam ko doon sa tanggapan din ng pangalawang Pangulo, meron silang, may mga notices din sa kanila na nasagot naman ang tanggapan ng Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung top. Meron din lumabas sa mga pahayagan tsaka sa mga news. Nire-research ko lamang, baka magkamali tayo ng impormasyon. Kasi lagi pinalulutang Jen at Kong. Oo. Kaya natin, So kung, ang gusto lamang nilang suriin, gusto Oo. lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Oo. Yung 400 other offices, libre na. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin, makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo yung vice presidente? O hindi ba politika? mukhang Politika lang. Marinaw na Oo. marinaw. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation. Oo. Ngayon pala, impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. Oo. Oo. So, paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng House leadership? O isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta. Ganun ba? O, paano mo i-describe mo nga ito, Nelson? Oo. baka naman paninindiganan nila dyan. Oo. Kong. Yun nga ang gusto kong mangyari, pero sana magpalitaw na kayo ng kahit anong aktual na ginagawa ninyo para sa ganon, itong manifestong ito ay nagkakaroon na ng laman. Yun. So yung pinopoint out po dito ni Senator Congressman Rodante Marcoleta ay yung manifestong basurang inihayag nila sa kanilang pinuno sa Malacanang na kung saan naglalayon at nagpapahayag ng pagkakaisa at pagsuporta sa Malacanang, pagprotekta sa presidente. Balikan natin si Madam Saba. Itong santo-santita ng mga dilawang bulok. Itong santo-santita nilang nagmamalinis. Itong santo-santita nilang supporter ng mga progresibong bulok. Di po ba?
Kaya ngayon, mga ka-reaction, itong bagay na ito, isang barometer o isang sukatan sa panahong ito na kung saan ang administrasyong ito ay namemersonal. Una, pinalaya si Madam Saba. Pinalaya ba o nawalang sala? O nawalang sala. Tangina. Sige, sabihin na natin nawalang sala. O, lumagay na tayo doon sa salitang napawalang sala na acquit. Ang inayupak. O yan. Ikaw, Madam Saba, Laila de Lima, at tunyeta kang babae ka, meron ka palang kaso sa COA, meron ka palang tinatawag nilang kaso na kinakaso ngayon sa Madam Inday Sara. At kung makapagsalita ka, dahil DOJ secretary ka noon, kala mo, mababali mo ang batas. Mga ka-reaction, mga kababayan, pag nakikita nyo po yung pagmumukha ni Laila de Lima, anong na-imagine ninyo? Paki-comment nga sa comment section. Moralidad. Moralidad. Halimbawa, totoo. Laila de Lima, makinig ka. Halimbawa, totoo. Halimbawa lang, example lang to, totoo, na may kinalaman ka sa pagmamanufacture at sa trade, drug trade, dyan sa Bilibid nung panahon mo. Imaginein mo lahat ng kabataang nasira ang buhay dahil dun sa mga perang ibinibigay sa'yo. Halimbawa lang halimbawa lang ito. Nakakatulog ba yung mga taong sa Liberal Party na nakinabang din sa perang galing sa Bilibid? Halimbawa lang yan. Halimbawa lang na may kinalaman ka. O ngayon, kung wala kang kinalaman, edi congratulations. Eh baka verbo lang ito eh. Dapat magkataong ano yan. Yung salita, magkaroon ng gawa. Yun. Hindi ka puro verbo, hindi ba? Isip-isipin mo. Ulitin natin dyan, ha? Opo, sige ho. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Pagkakaisa, yes. Katapatan. Itagalog mo nga ito. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Tagalog na po yan ko, mali ho. Hindi, English mo, ibig sabihin. Actually, may English yan eh. Nasa English yan eh. Alam mo nga, kasi actually na, ang original yan ko, nakaliwat talaga sa English yan. Sa English, sige. Yan, sige na siya. A declaration of unity. Ano yung katapatan? Meron para wag na tayo magkamali. Sige. Oo. Yan. Hindi lumilitaw. Yan. Ayan pala. Yan. Basahin mo. Declaration of unity, loyalty, and resolve in defense of the nation. Yan. Yan. Isipin mo, unity, Loyalty, loyalty, and resolve. and resolve. Opo. Mahina yung salitang. Iba yung paninindigan sa merong salita dyan eh. Pero yun po ang original na nakaliwat po sa English. In defense of Opo. the Defense nation. of the nation. Oo. Napakagandang titulo ito dyan. Ito ba'y bibiruin mo? Bakit sasabihin mo sa akin ngayon meron nang nangangalap na pirma na naman? Ayun na po. Sana naman, chismis lang yon. Yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala pa. Kung yung nangangalap ay totoo, talagang Meron na. wala itong deklarasyon na ito, ipapil lang ito. So mapipilitan kayo mag-rally niyan kung Mapipilitan akong mag-rally nito. Ay, saan ba kayo magrarally? Kasi, Doon kami pupunta. sa totoo lang, Opo. dapat sana, nung magsalita ang Pangulo sa pagitan ng paghahayag ng isang opinyon, yun sana yung sentro Ayun ng nga po. manifesto. Dapat. Yun ang inaasahan ko eh. Narinig po ninyo, mapipilitang magrarally si Senator Congressman Rodante Marcoleta dahil kung meron na tinatawag na pirmahan para madire-diretso na sa Malacanang, sa Senado, yung impeachment paper o yung paghahay ng impeachment, siyempre hindi po natin malalaman kung sino-sino yung mga pumirma. Pero kung yan mangyayari sa plenaryo, malalaman natin kung sino-sino yung bumoto para ma-impeach si Madam Inday Sara Duterte. Anong kadahilanan po nun? Anong kadahilanan nun na kapag halimbawang yung mga pabor sa impeachment, lahat po yan ay matatalo sa eleksyon. Ngayon, kung pumirma lang sila at wala tayong alam kung sino-sino,
O lahat yung nakaupo yan, palitan natin lahat yan. Boto natin lahat yung mga kalaban nila. Oho. O, iniisang talata, wala man lang binanggit tungkol sa pahayag ng Pangulo eh. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, nung una tayong nagtalo dito eh. Opo. Binigyan natin ng emphasis ito eh. Di ba sinabi ko sa iyo, Jen? Kung naaalala mo, ikaw muna ang magkunwaring speaker. Opo. Itag po na. Naalala ko po. Naalala ko po yun. Eh, pinipilit mong ibaling na doon. Sabi ko, teka muna, walang kakwenta-kwenta yan. Oo. Tayo muna ang mag-usap tungkol sa kahalagahan nung pagpapahayag na yun ng Pangulo. Binanggit nga lang niya bilang isang opinyon. Opo. Ngayon, kung ikaw ang speaker, ako naman PCP-BBM, hindi ba nag-uusap tayo? Oho. Martin, kako sa'yo. Insan. Opo. Di ba magpinsang buo tayo? Yes po. Oho. Naalala mo yun? Totoo. Narinig mo ba yung pagpapahayag ko ng aking opinion? Ay, opo, Mr. President. Sa palagay mo ba, yun ay dapat ipagkibit balikat mo lang bilang Speaker ng House of Representatives? Hindi po. May titindigan ko po yan. Susuportahan ko po kayo. Yun naman ang inaasahan ko sa iyo. Hindi lamang dahil sa tayo ay magpinsang buo. Ngalang-alang sa ating bayan, ako ang Pangulo, higit sa lahat, naniniwala ako, susuportahan mo ko sapagkat ikaw ay Speaker of the House. Oho. Wala pa akong aasahan sa iyo kahit gaanong pananalita lamang para mag-react ka sa sinabi ko sapagkat ito ay isang bagay na hindi ko inisip na ito hindi mo bibigyan ng pagpapakahulugan na opo. talagang inaasahan ko na maggagawa ka ng isang reaksyon dito na positibo eh. Oo. Yun ang hindi mo nasagot nung nag-uusap tayo. Oo, kasi sa pagdaan naman ng mga araw, palagay ko may sagot ka na ngayon. Oho. Ano yung sasagot mo? Titindigan ko po yan, mahal na Pangulo. Gagawin ko po lahat ng kaparaanan bilang Speaker. O ang ginawa mo lang gumawa ka ng manifesto pero yung aking opinion hindi ko makita rito eh. Hindi ko po Akala ko ba ititindigan mo? Hindi ko po makontrol yung makabayan eh. May sariling mundo ho sila eh. yun ang problema ko ngayon, Kong. Di ba? Sa makatwid, Oho. mas matimbang sa iyo yung Makabayan Group kaysa yung ating magiging magpinsan. Panig po ako sa inyo, pero hindi ko mapigil itong mga ito eh. Ganun ang Kung ganun isasagot mo, si Nelson na lang ang pinsan buo ko. Baka gusto nyo ako nang gawing speaker. Yun nga sana gusto ko mangyari. May ililipat ko nga lang ngayon ililipat ko na Kaya natin pinagtatalunan ito, mga kababayan. Sana'y mapansin po ninyo kung ano po yung emphasis na gusto namin pong iparating sa inyo. Oho. Na kapag tayo po ay gumawa ng isang dokumentong katulad nito, ito'y deklarasyon po ito eh. Oho. Ang ibig sabihin nito, mahalagang pinag-isang pagpapahayag ng kabuuan ng House of Representatives. Oho. Ang mga pumirma rito, Jen. Nasa bandang dulo po ko. Opo, nasa bandang dulo. Mga pinagtitiwalaang opisyalis. Opo. Bumubuo ng leadership ng House of Mga Representatives. representante ng malalaking Pagka partido po ang politikan. isang institusyon ay gumawa ng ganitong pagpapahayag, isang deklarasyon, kalakip po ang puso Oho. Kalakip ang puso. Hindi po dapat ito'y biruin. Kailangan pong Hindi po puso ang kalakip dyan, Senator Congressman Rodante Marcoleta. Ang kalakip po dyan yung bulsa. Yung kalakip po dyan yung bulsa. patunayan ito. Sapagkat kapag hindi nyo napatunayan, ang taong bayan naghihintay. Matalino na po ang taong bayan ngayon. Madali po silang makahalata kung sila po ay Binobola. binobola. Ano pa yung ibang salita sa binobola? Niloloko. Oho. Yung mas matindi pa ron. Inuuto. Ayaw nila sabihin yung salitang binubudol. Ayaw po nila sabihin yung salitang binubudol. Binubudol! Ayan. Madali. Minamaris. Minamadali para inuuto niya Madali yung tao. po, Di ba? madali pong makahalata ngayon ang taong bayan. Siguro dahil na rin sa social media. Opo. Dakip na po nila yung ano. Ako nakikita ko dahil nga siguro sa tulong ng social media, nakukuha na nila yung ibang ano hindi kagaya no na puro dyaryo lang. May mga dyaryo naman nagiging pipit bingi lalong-lalo na kung sila po ay alam mo na, natatakpan ng kung ano ng mga papel na mahalagang papel, hindi ba? A white envelope. Oh, Bayad. yan. Sabi nila.
Madali po ninyong malalaman kung kayo po'y pinaglululoko na. Ayan. At kayo po'y inuuto at idinuduyan po ng ganitong mga pakulo. Binubudol. Pero salamat po sa inyo. Manatili po kayong vigilant. Sabi ni At kung sakasakali po na hindi nila paninindigan ito, samahan niyo po ako. Mag-rally po tayo. Sabi ni Ka Norbing, binibilog po ang ulo. Yeah. Hindi. Totoo yung sinabi ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Yung kasing sinabi ni Bobong Marcos na ayaw niyo yung tunay na impeachment. Napaghahalata na po mga yan na gusto naman talaga yung impeachment. Yan, di ba? Binibilog Kita mo si Ka Norbing, alam na alam eh. Oo. Napakasakit nung gagawin mo sa tao yun. Yeah. Opo. Oo. Isip-isipin mo pagka, mag-i-election na naman eh. Nako. Gagawa ka ng deklarasyon na hindi mo kayang panagutan. Ha? Magkukunwari ka at magtatago ka sa salitang pagkakaisa, katapatan at paninindigan. Pagkatapos pangiti-ngiti ka, tatalikod ka. Kunwari lang po ito. Nako, wag naman sana. Ano, di ba? Oo. O hindi ba binibilog mo yung ulo ng tao? Kaya nung kami ni Nelson Kong, sabi namin kung, di ba, ang ating binabanggit nga, Nelson, na para nananawagan para sa pagkakaisa ng ating bayan para magkasundo-sundo, ano, magrarally. Abay, nung ibang grupo ko, parang minasama pa eh. Ba't pa niya kayo magrarally? Tumigil na lang kayo, din na lang kayo sa loob ng bayan. Masama pang sabihin namin sa taong bayan na, uy, masyado nyo na kaming ginigipit, mamamayang Pilipino rin kami. Di ba? Anong... Sino nagsabi na sa bahay na lang tayo? Meron ibang mga, alam nyo naman, mga vloggers kong na panig doon sa kabilang panig na para bagang ayaw nilang makita na may mga taong tumitindig para po magkasundo ang ating bayan, hindi nila maipasok sa puso nila yung ganung bagay. Sa bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi, huwag na kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Oh, takot na takot yung mga yan. Ganun ba yung takot na takot? Ganun lang yun eh. Isipin mo, kanina pa natin binabanggit ito, Jen. Oo. Babalik at babalik ako doon. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamamagitan ng opinyon. Oo. Ako ang Speaker ng House of Representatives. Alam mo una kong gagawin? Tatawagin ko yung chairman ng Quadcom. Oo, Chairman Barbers. Kong Ace, itigil mo na yung Quadcom. Yes, Ganun. sir. Okay. Tapos, pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ko sa isa kay Joel Joel Chua. Oo. Good government. Kong Joel, itigil mo na yung good government. Opo. Alang-alang sa pahayag ng ating Pangulo. O, siyempre sasagot yun. Yes, sir. O, di tapos. Oo. O, babalikan kita ngayon. Oo. Pinakita mo ngayon. Sabi ko, palang tayong dalawa'y magpinsan pala. Hindi lang speaker, kundi Talagang hindi mo pala ako ilulugso. Ayaw naman. Oo. O, ngayon ay lalong tatatag ang ating pagiging Oo. magpinsan. Opo. Napatunayan ko kasi na salita ko lang Ay, opo. ay talagang tumindig ka na. Pinuri ko Ang ng totoo batas. niyan kahit hindi ka pa gumawa ng manifesto, ngayon pa'y naniniwala na ako sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin, kinakailangan magpahayag na kayo. Ayun. Gumawa kayo ng aksyon na maiintindihan ng tao na yung katapatan at paninindigan at pagkakaisa ay totoo. Hindi papel. Hindi salita. Oo. Walang kakwenta-kwenta yung ginagawa nyo eh. O ba't di kayo tumigil? Wala palang kakwenta-kwenta. Ano pang gusto nyo? Ay mukhang tama kayo, Kong. Kasi May oras pa ba tayo? Meron pa po. Tuloy pa tayo. Oo. nga, ito. Umiinit pa ang ating mga kababayan eh. Sana kung pwede nga lang hanggang alas 7 kasi marami pa ako sasabihin. Kaya baka mamaya. Umiinit pa tayo, Kong. Oo. Ano? Wala pa na yata sabi? nakikinig sa atin. Nakikita ko yung ano mo. Sa isang ano po ay Ayan, 10,000 mahigit. Yung Wala na. pangalawa ay 6,000. Wala na. Ay, nakikinig nako, sa atin. Tigilan na natin ito, Jen. Tuloy pa. mukhang totoo nga yung hinala ninyo, Kong. Dahil gumagapang pa nga yung House Committee on Good Government hindi ba? Di ba yung kanina yung binalita natin? Oh, isip-isipin mo sa hiya mga nila. utos pa ngayon eh. Sa hiya nila, pagkapang na lang. Lalo kang nang Ayun. lalo kang nang mabubuy. Ayun ang lumutang, Kong. Nakakabisit ka talaga, no? Kaya gano. Ay, nako. Oy, pasok ko lang ito ilang mga mahal. Nagkakaintindihan tayo, di ba? Nagkakaunawaan tayo, Napakasimple Kong. lang ng ating pag-uusap eh. Walang bakas no? Na... Wala kang maapuhap dyan eh. Nelson. Oo nga. Isip-isip. Wala ho talaga map. Nagpipilit ako na mag-apuhap sip-sip yung salita. Oho. Alam mo sa Kapampangan kung ano yung apuhap? Ano po?
Huwag na. Ang alam ko po sa sa Tarlac, apulid na lang, ano? Ay, nako. Huwag kayong kakalas, ha? Marami pa tayo. Hanggang alas 6 pa po ang ating... Talagang makikita mo na mayroong ebidensya talaga. Ang sinasabi ko nga, paano magkakaroon ng ebidensya? May confidential fund nga ang pinag-uusapan, isa lang ang tinarget mo. So hindi tunay na impeachment to, kundi pamumuliti ka lang. Kasi kung talagang tunay, sinama mo lahat, napatunayan mo yung 350 o 400, ay maayos talagang pagkakagawa, yung isa lang, yung OBP lang talaga ang may sablay. Baka sakaling tanggapin yun eh. Hindi eh, wala nang ganun eh. Oo nga, ano? Hindi ba? Paano mong mapapaniwala ngayon na itong gagawin natin ay totohanan? Ngayon, kapag ka hindi totohanan, ay talagang hihina yung ating mga institusyon. Kasi ang ating pinakakaingatan dito, yung mga institusyon, kahit na tayo ay nagkakaroon ng ganitong proseso, halimbawa, impeachment process, pero mananatiling matatag ang institusyon natin, okay lang eh. Pero dito kasi, dahil walang matibay na katibayan, at pinupolitika mo lang, necessarily, hihina ang pundasyon ng institusyon. Yun ang mahirap. Yun ang nakakatakot. Hindi ba? Isipin mo na lang itong isang paragraph na ito. Kinikilala namin na mahalaga ang pagkakaisa. Tingnan mo, andito na naman ang pagkakaisa. Totoo naman po yan. Sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno para makamit ang pambansang layunin. Sa gabay ng mga prinsipyong konstitusyonal, makikipagtulungan kami sa Pangulo para makapagpasa ng mga batas na tutugon sa mga pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan. O ito, ano isa sa pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan sa ngayon? Napakataas po ng kuryente sa ating bansa. Totoo po. Ilan pong panukalang batas ang inihain ko sa 19 Congress? 10. Yung power bills ata yun. Yung mga power bills ko. Opo. Meron pang matching na 12 resolusyon na yung layunin din ay patungo din sa pagpapababa ng singil sa kuryente. O bakit kahit isa'y wala man lang nadinig? Wala nang ginawa yung good government kundi usigin na lang ang Vice President. Akala ko bang layunin natin makapagpasa ng mga batas na tutugon sa pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan? Saan ka nakakitang, saan patungo ito? Napakaraming magagandang panukalang batas, hindi naman namin nadidinig sapagkat ang lahat ng kanilang oras, lahat ng resources ng Kongreso, nakatuon na lang kung paano dudurugin ang Vice President. Makatutulong ba sa atin ngayon ito? Sana, sa bawat araw sana na dinidinig namin ang usapin tungkol sa Vice President, pababa ng pababa ang presyo ng bigas. Sana kung ano? Baka sumama ako sa pagdinig. Nako. Sumasasama ako nang dahil lang kasi bumababa ang bigas. Hindi dahil sa maganda yung ginagawa nila. Opo. Hindi ba? Yun lang 40 ang hirap na hirap na papabayan ng 40. Akala ko mo, sa mga pangunahing mahalagang alalahanin ng sambayanan, makikipagkaisa ka. Wala man lang kayong dininig sa mga power bills ko eh. Ito meron na namang pagkakaisa. Isa pa. Kaming mga miyembro de Kamara, kaming mga miyembro ng Kamara de Representantes ay taimtim. Taimtim. Isipin mo yung mga malalim yan. ay taimtim na pinagtitibay ng aming kolektibong lakas at ay nakasalalay sa pagkakaisa sa layunin, katapatan sa mga prinsipong demokrasya at matibay na hangaring maglingkod sa sambayanang Pilipino. Kung totoo lahat ito, napakasarap niyan, Kong. napakasarap pakinggan. Siguro kung itong gumawa nito ay isang manliligaw, Nako. baka 10 babae nang napasagot nito eh. Kong. Totoo kayo. Napakaganda ng kanilang pananalita. Yung paghahabi ng pananalita eh. Mabuti na lang ang ating mga kababayan, hindi naman basta-basta napepeke. Hindi naman basta-basta nabibilog ang ulo. Lalong-lalong nakikinig sa mga walang kakwenta-kwentang pananalita lang. May uso daw ngayon salita ko, nambubudol. O yun!
Wag daw naman sana. Wag naman tayo daw nabubudol kasi parang loloko, di ba? Oh, sabi Hindi, ng yun nga yung katapat eh. yun na nga po. Baka itong magagandang pananalitang ito gagawing pambubudol na naman ito. Wag sana naman. Wag Kasi sana. naman, hindi ba? Oo. Mag-iingat ka kanya sa mga matatamis na dila. Meron sa Ayan, opo, oo. Meron mo din yan. Oh, yan po yung sinasabi namin. Oho. Sabi ni Kuya Olive, ito mga kaibigan natin napapatext ngayon eh. Di ba? Eh, ayaw lang nilang ano yun. Ayaw lang nilang sabihin kanina na yun ang salitang budol. Dinadahan-dahan pa nila yung salitang budol. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli po sa pagsama ninyo sa ating reaction na video na kung saan hindi na po ako gaano nag-react kasi talagang react na po yung tatlong yun. Napakagaganda po. Ayan po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Yan po, Reaction TV page. Thank you, President Mayor Duterte. Yan po ang ating silver play button na kung saan nakuha na po natin. Ito po yun. Ngayon, ang target po natin yung gold play button na kung saan gusto nating ibigay sa Pangulong Duterte. Road to 400,000 subscriber na po tayo. Wala pa po tayong 4 months. Mahigit pa lang tayong 3 months. 3 months pa lang, 3 months. 3 months pa lang tayo, road to 400,000 subscriber na. Ang target po nating makuha yung 1 million subscriber sa May 2025. Matagal pa po yun, matagal pa yun. Palagay ko, bago mag-May 2025, nasa 1 million subscriber na tayo. Kaya wag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share po ang ating video. Syukran. Duterte! 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 Duterte!